binigay sa akin lahat ng obligasyon. Tapos yung lahat binibigay mo na nga, pero ikaw pa ang mali. So, ayaw kong mag-trust sa tao, ayaw kong magsabi ng problema ko sa ibang tao, lalo na pag problema ng pamilya. Tik na ako magpakamatay kasi problema ko sa pamilya, kapatid. Which is hindi alam ng ibang tao. Hindi alam. Only si God. Si God lang. Si God. And Based sa experience mo, how did you become unbreakable as a social influencer? Nung nag-i-start ka pa lang hanggang ngayon na sobrang dami mo ng followers. Kasi nung nag-start ako na social media influencer, accepted ko na sa sarili ko na may mga basher talaga. Kasi hindi naman lahat ng mga tao is magugustuhan tayo. Saka hindi naman lahat ng mga tao kailangan natin silang i-please para gustuhin tayo. Pag may nakikita akong mga bad comment or nang babash sa akin, unang-unang ginagawa ko, syempre kay God. Nagpa-pray ako na bigyan niya ako ng kalakasan ba, yung hindi ako madadown, hindi ako magkakaroon ng depression, anxiety. Kasi maraming nagpapakamatay ng mga vlogger eh. Hindi nila makayanan yung pababash sa kanila. Cyberbullying. Cyberbullying. So, yun lang. Tsaka syempre, love life. Yun. Pangalawa, family, tas friends. Tsaka marami din naman nag-a-advise sa akin na hanggat wala kang as long as wala ka namang inapakan tao, maganda yung intention mo sa kapwa mo, go lang. Totoo yan. Pero dumating na yung time na yung hindi ko na talaga kaya, yung mag-isa lang ako sa room. Yung pag sa harap kasi ng maraming tao, nakikita nila na okay ako, nakangiti ako. Maraming nagsasabi na yung mukha ko is maamo. Parang walang problema. Pero hindi nila alam na pag papasok na ako sa room, doon na pumapasok lahat sa akin, umiiyak na lang ako. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Parang ganun. So, in correlation dun sa current experiences mo and how you handle things, meron ditong quote ang sabi niya, "Your presence may trigger competition, but your awareness will protect you. Jealousy is not proof that you did something wrong. It is often a sign that you arrive carrying light someone else wish they bad." So, yun, based sa mga bashers mo, yung jealousy na nagtitrigger sa kanila is, it doesn't mean na may ginawa ka o may pinakita kang mali. It's their character. Yes. Yeah. So, whatever they do or whatever they say, at the end of the day, it's how you handle it, kung paano mo yung dalhin, and paano mo i-carry yung sarili mo and i-protect yung mindset mo towards dun sa ganong sitwasyon. So, tama ka nang sinabi mo na aside kay God, malaking factor yung Kasi I believe that a good partner is an investment. Kasi it's a lifetime growth. Kasama mong tatanda, kasama mo sa decision making, kasama mo sa lahat ng bagay, Lahat ng through bagay. thick and thin, sa hirap, sa saya. So, Meron kang shoulder to cry on, di ba? exactly. kung ano man ang sinasabi nilang negative, hindi mo na dapat iniisip na may mali sa'yo kasi yung sila yun yun ang na-perceive nila, yun yung nakita nila, yun yung negative thinking nila. Yes. And you cannot control people how they react. Exactly. Totoo, hindi ko sila pinapansin, tinatawanan ko lang, relax lang ako. Kung ano yung nila, galit nila or sinasabihan akong mayabang, nakarating na lang daw ako sa New Zealand, mayabang na ako. New Zealand ba lang yung bansang napuntahan? Ang dami-dami ko ng bansang napuntahan. Bakit ngayon lang nyo napansin na nandito ako sa New Zealand, yumabang ako? Grabe naman. Hindi ko alam bang pumapasok sa mga isip nila, inggit ba or ano. Nag-start kasi akong maging content creator nung 2013 pa. Kasi marami akong pinagdadaanan sa buhay noon. Sa family, marami kasi kami magkakapatid. Parang binigay sa akin lahat ng obligasyon. Tapos yung lahat binibigay mo na nga, pero ikaw pa ang mali. So, ayaw kong mag-trust sa tao, ayaw kong magsabi ng problema ko sa ibang tao, lalo na pag problema ng pamilya, kasi pag-uusapan ka eh. So, ang ginawa ko, nagpray ako kay God kung anong magandang gawin para matanggal yung sakit ng puso ko. Yung parang maintindihan ako ng maraming tao. Doon ako nag-start. Gumawa ako ng isang page, tapos nagsalita-salita ako dun sa camera. Tapos noon,
yung mga comment, nababasa ko puro good comment. Tapos gumagaan yung pakiramdam ko. Pero no, dumami na yung followers ko, okay po siya, puro basyo na nababasa ko. Doon ka na-build, doon nag-create yung idea mo, yung concept mo na maging social influencer, right? So, eto, sakto siya, sabi niya, reputation is not people say about you. It is what remains standing long after the noise is gone. Ang sabi niya, you are building something that rumors cannot destroy. So, sakto siya. It is a life grounded in truth, stability, and dignity one day at a time, which is exactly na ginagawa mo. Kasi yung rumors na yan, pinatay mo, but you made your reputation so loud na sobrang dami ng followers mo sa lahat ng pages mo. Namatay kasi si mama ko. Nasa Saudi pa ako. Tapos nung umuwi na ako, hindi ko na nadatnan na naka-abroad na. Yun, sunod-sunod na problema sa namin, pamilya. Doon sa loob ng kwarto, doon iyak ako ng iyak, lumuluhod ako. Pinag-pray ko na sana bigyan niya ako ng isang taong yung mag-comfort sa akin, yung masasandalan ko. Tapos biglang dumating. Ate, ang lakas mo kay Lord. Muntik na ako magpakamatay kasi problema ko sa pamilya, kapatid. Which is hindi alam ng ibang tao. Hindi alam. Only si God. Si God lang. Si God. And Ang galing ni Lord. Kasi yung mga silent battles mo, siya lang nakakaalam. Siya lang nakakaalam. At alam niya kung sino yung taong ibibigay niya na kaya kang dalhin. Hindi lang ikaw, pati yung mga pinagdadaanan mo. Sa lahat po ng mga OFW na interesado po na bumili ng Becoming Unbreakable, available na po to sa Amazon. So ilalagay na naman po namin yung link para kung gusto nyo pong bumili, diretso na kayo mismo sa Amazon. Maganda po ito sa mga OFW na first timer. Makakatulong po sa inyo to kung paano kayo patatagin, kung paano palakasin yung loob ninyo. Tuturuan po niya kayong maging maalam sa mga bagay-bagay para mabigyan kayo ng lakas ng loob at katapangan.